Nahinay ta. Salamat kaayo sa higayon nga gi-allow sa Ginoo sa ato. Salamat sa paglingkuranan, no. Di ba makatek tuyo ko? Hindi, okay lang. Ang adjustment, ano man ni siya, mataas ni siya. Yeah. So, grasya kining gitandog ang inyong kasing-kasing, makalipay na sa ato ang pagpadayon sa pagtuon, gitanaw sa gidpod ninyo ang sitwasyon sa inyong magtutudlo. Nga inig naog, mukuyog ang iyahang cushioning. So, salamat kayo sa grasya sa Ginoo sa kung paunsa kita gipakamayo sa ato ang Dios. Inyo hagyong consider ang comfort sa inyong tao nga magtutudlo. Kalipay kini siya nga ako ang ipahibalo sa inyo na talagsahon ra ni siya, no, na ma-enjoy nato ang provision sa Ginoo. Karon na hapon magapadayon to sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa ato ang mga lesson. Naana ta sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, mo na siyang ato ang gibiyaan the other or last Sunday, and then probably mahuman nato siya ang preoccupation with the mind of Jesus Christ karon na hapon. And next Sunday wala ta. Kay naami sa Santa Maria sa Morning Star Academy. Dito ilan ni Pastor Arno. So, gi-invite ta nga mahimong magtudlo sa ilahang anniversary. So, maglisod na ko og balik para abton ang alas 3 sa hapon. So, ikaskade ra nato nga karong Domingo wala ta. Kay tuata dito sa Santa Maria. Mubalik ta karong Pitsa 31. May hapon. So, 24 days. 31 next. 31 next Sunday. Next Sunday. Wala pa din ako, nabutang ako ang pointer. Sorry. Pangutana, basig na question before ta magpadayon sa ato ang lesson. So, Day, at least sa imuhang maniingon ba nga, be ready in season and out of season. Yeah, 2 Timothy chapter 4 verse 2. after that, asa ka dayon na sila. Sa presence sa Ginoo, kay pag-ingon ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, to be absent in the body is to be present with the Lord. Pero di ba dihala siya nga sugatan pa nato siya sa mga pakanon. Sa atong resurrection body. Pero ang ato ang kahimtang in our soul, at ako ang 2 Corinthians. Pag-eat, di ba? Yeah. Absent with the body, Present with the Lord. 2 Corinthians chapter 5. Pero dili pa na siya ang iyahang interim body pa lang na siya, bro, dili pa na siya ang glorified body. Kay dito sa 1 Thessalonians chapter 4, nag-istorya man siya dito regarding sa resurrection. Lawas nga dili madunot. So the moment we die, 2 Corinthians chapter 5 verse 8. We are confident, yes, we are pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So the moment we die, ang ato ang interim body naa sa presensya sa Ginoo. Pero dili pa na siya mao ang glorified body. Sa atong soul, Soul and spirit. ang spirit, tawag sa Ginoo. Yes. Soul and spirit. Kaya di man pwede nga magbulag ang, the spirit will go back to the Lord, kaya din niya ang soul. Pero dili pa na siya mao ang glorified body. Kay, ang katong glorified body, mo itong giiyahang gi-identify sa 1 Thessalonians chapter 4. During rapture. During the rapture. So kung maadto ta sa 1 Thessalonians chapter 4 and 1 Corinthians chapter 15. Pero nasa natin yung chapter 4 verse 13. Okay, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. 15. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel. Muna siyang nadunggan sab ni John sa Revelation chapter 4 verse 1.
And then with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So katong mga nangamatay na kang Kristo, sila mga banhaw. Ug mao na to ang katong giingon nga imperishable. Kung body lang to. Bali, pag tingog sa trumpeta, banhawon to sila, ug mahimo nang ihatag sa ilaha ang glorified body kay Apil naman diya ang soul and spirit, no? yes. Okay, nabuhi naman ang spirit. So, nabuhi ang spirit, apil gid din ha kuyog ang kalag, dili na sila, inseparable na sila. Yes. So, na glorified body, kaning glorified body in our eternal eternity future, wala ni siya old sin nature. Perfect na. Perfect na siya. So, di na ka mag-wrestle sa imuhang sarili. Kay kining ato ang lawas nga gipanubli kay Adan, mao ni siyang giingon dito ni Paul sa Galacia nga magabungan ni siya og sexual immorality, impurity, sensuality, remember, idolatry, sorcery, enmity, strife. So mo na siya ang bunga. Jealousy, fits of anger, division, dissension, envy, drunkenness, and of course, ingon niya og katong orgies. So mo na siya ang bunga sa lawas nga gipanubli nato kay Adan. Nga mao po ning giingon ni Pablo nga patya na siya. So every time nga gawas na siya sa imong hunahuna, kung wala ta gitudloan nga kita ang naikatungod nga mupatay ana, mubalik-balik na siya sa atoa. So kung pananglitan dili ta maka-overcome ana, kung dili nato siya ma-overcome, mahimo na always ta mabiktima. Kaya tungod na ay feelings. And then, pag human nga magabanhaw, katong mga naakang Kristo, may hapon, ang ingon niya sa 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians 15, diba? Si 51, 52, and 53. Behold, I tell you a mystery. Kaniadto, mysteryo ni siya, wala ni siya nasabtan sa, wala nagtuon. Mo nang misteryoso ni siya nga butang. Pero sa ato ang nga nagtuon, kagahapon mystery ni siya pero karon dili na ni siya misteryo. Wala nay ingon ba nga dili nato masabtan kay gitun-an man nato. So behold, I tell you a mystery. Kaniadto pero karon dili na siya. We shall not all sleep but we all be changed. Sleep yung ingon diya, no? Sleep. Kung banday. Die. Mas nindot tong sleep. Kaya ang sleep, kung gibangon ka pag Yeah. So, ingon nga, ikaw gud ang mo kuha og words, pero I believe para sa ako mas ang word na sleep. Kaya natulog man lang gid na siya. Kaya ang kanang lawas natulog na siya, pero pag panahon nga mabanhaw siya, ano ning ingon ni Pablo sa verse 52, in the twinkling of an eye, that last trumpet, kaganina dito sa 1 Thessalonians na ay trumpeta, sa Revelation chapter 4 verse 1 na ay trumpet, dinhipod sa 1 Corinthians chapter 15 na apoy trumpet. Okay, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible. So, kining lawas nga madunot, mao na ni siyang islan sa nawong ni Kristo. Dito sa Philippians chapter 3, verse 20, 1 John chapter 3, verse 2, pagapulihan ni siya, ang nawong, mao ning yung makita, dili ni nga mao ang nawong, yes. Yes. Mawala ni siya. Dili ni mao, kundi kay Jesus Christ nga nawong. Kung unsa ang gi-model ni Jesus Christ sa Transfiguration Mount nga nakita ni Peter, ni James ug ni John, mao to siya ang glorified body nga ihatag niya sa atoa. Sa imuha ug sa akoa. And that's the glorified body. So bro, every time nga mutanaw ka sa amin, ingon ni may imong sarili nga, madunot ka. Madunot ka. Dili ikaw ang magapanubli dito niya sa eternity. So, pero wala pa tagaingon nga dili ka na pagwapo no. Pagwapo gud gihapon. Kay mayong hapon, being a snappy soldier of Christ, part sa ato ang responsibility ang siyempre grooming sa ato ang nawong, sa ato ang lawas na. Para nga siyempre, kung pananglitan dala mo ang pulong sa Ginoo, asa man kadadon sa Dios, kaaya-aya ang ato ang itsura na atay ingon ba na maka-associate sa ato ang dili mandiri.
Sa ato So opportunity sa ato ang maka-attach sa ilaha para ma-share kung unsa ang kadagaya sa ato ang nasabtan nga pulong sa Ginoo. So pag-ingon niya sa 51, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. So, idea ni siya nga giingon dito ni Pablo sa nasiling na nato or naingon na nato sa Philippians chapter 3 verse 20, chapter 3 verse 21, and 1 John chapter 3 verse 2. And then ingon niya 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Abigay na ko, unta, sa pag-abot sa verse 54, wala sa niya giingon niya, ikining ingon ba sa statement sa 54. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, unta, before na niya gisulat, wala po siya. Although, kung ako pa isipon, mura ba si Jesus Christ, ingon, do you believe this? Nagatuo ba mo ani? Pero sa ato akaron, isingit na to. Gatuo ba mo ani? Sakto good, no? So, good. Kaya ang ingon niya, kung mulahan ang nakakita ng ito, mas mulahan pag Ang wala ka kita, apan ming tuo. Yeah. So, mao gina siya ang challenge. No? Tuo ba tani? Ato ag yung hugot nga pagtulunan, tungod kay ato ni siyang ginatawhog always. Mahatagan og husay, kay maingon tag, nagtuo ko. Naihusay ang Titus chapter 2 verse 13. You go to Titus chapter 2 verse 13. Looking for the blessed hope. Hope there is elpis. Elpis is absolute assurance and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So, wala tagi padako sa liturgy. Meaning when I say padako, or wala tagi patubo, pinaagi sa liturgy, kung unsa man ang kinahanglan nga sindihan o dilitana. Wala tagi padako or gipatubo sa espirituhanong dasdas pinaagi sa program. Wala po ta nagtubo din sa ato ang tigom regarding sa praise and worship. So gina-emphasize nato always na ang pulong sa Ginoo kinahanglan mahingkod kita sa mga kamatuoran, kay ang kamatuoran muhatagin nato og kagawasan. So when we have the understanding of the Word of God, asa man tadadon sa Dios na agid tay kagawasan, wala ta na hook sa kung sa ang pamaagi sa religion. So dili pinaagi sa programa, dili pinaagi sa seremonya, kundi sa kamatuoran. Mo free as a bird gid ta, no? Ambot kung na-notice ninyo sa inyong kinabuhi pod, dili ta ingon ba nga hala Domingo kinahanglan magdala ta og unsa man atong dadon, kinahanglan ma-inform to sa kinsa man ang higala nga naa part sa program, no? Ba din mo simba kung ulay tayo. Nahimo na yung babag. Nahimong babag. So, mo gini ato ang pasalamatan na kaning hingpit nga paglahom nga atong nakuha sa pulong sa Ginoo, pulong sa Dios. Atong ginasalikway ang mga babag sa ato ang pagsimba sa iya tungod kay ang pinakalabaw sa nga tanan nga pagsimba walay lain kundi ang pagtuon sa iya mga pulong. Sa unsang pamaagi na ay magtutudlo. Okay? Tao nga magtutudlo, mo to iyong ni Pablo, clear cut ang iyang instruction. Sa lawas ni Kristo na ay apostoles, na ay propeta, pero nangamatay na to sila, temporary to siya nga gift. Na ay ebanghilista, that's permanent gift, na ay pastor ug magtutudlo. Kay pinaagi niini nga mga gasa ang matag usa nga membro sa lawas ni Kristo magatubo sa kaalam ug kahibalo. So, mo gini siya ang encouragement nga ato ang makuha sa ato ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So magapadayon ta sa ato ang slides nato sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. Pipila na ka Domingo nga ato ang gikuha ang regarding sa preoccupation with the mind of Christ. Kay mao gid ni siya ang pinakalabaw sa nga tanan nga pagsimba tungod kay ang langit ug ang yuta magataliwan apan ang pulong sa Ginoo lamang mao ang magalungtad hangtod sa walay katubtuban. Mao nang ginatagaan gid natong emphasis ang mind ni Jesus Christ in our study kasi part na siya sa ato ang problem solving device. Salamat sa memory. Mag-aampo sa ato ang pagpadayon
Dukuta sa atong mga ulo pangayo nato ang kaalam sa Ginoo sa balaan nga espiritu nga mao ang nagahatag og hingpit nga pagpanudlo sa ato ang tunga. Pray ta. Salamat kay Amahan sa higayon nga kami makalingkod padayon sa pagkaon inom sa pulong sa Ginoo, makahatag kini siya og padayon nga kaligunan sa among isig ka huna-huna ug among isig ka kasing-kasing. Sa panahon nga kami mahingkod sa pulong sa Dios, maghatag nig kaligunan sa amoa. Pagpatinaw ang pag-ingon ni Ginoong Hesus na ang kamaturan, kinahanglan hibaluon, kay mao kini siya ang maghahatag og hingpit nga kagawasan. So ang challenge is, we should know the truth indeed, because the truth will always set us free. Kung mamahimo lamang kini siyang realidad, kung among ablihan ang among hindulungog, kay si Pablo pa paistoryahon, ang pagtulunan magaumpisa sa inyong pagpaminaw. Ug pagpaminaw walay lain kundi pulong sa Ginoo. So karon na hapon, kami gud actually ang realign sa amo ang focus sa pag-concentrate tungod kay maga-transpire ang mga pagtuon. O pinaagi niini kami actually ang dakop sa amo ang conscious awareness. Dili sa namo isipon ang mga butang naa didto sa gawas kun dili tungod kay time ni siya nga magatuon kami among hinunoon nga i-focus namo ang amo ang attention, ang amo ang concentration sa pagpadayon sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. So salamat kaayo sa opportunity. We still have the freedom to sit down and study words. Wala gina-enjoy sa uban nga mga believers at other parts of the globe. Kaysa naingon na namo, naay mga Kristohanon nga naay kining desire, passionate enough na magatuon, pero sa ilahang periphery, dili gina-allow tungod kay posible ang ilahang panggobyerno stricto kaayo, posible ang ilahang panggobyerno against sa Christianity na pagtulunan, mao na nga ang ilahang kinabuhi usab. Always nila hinunoon nga sa ilahang pag-gather. Actually, gatago sila kay para dili sila ma-discover sa ilahang panggobyerno. Pero in our time today, may we always simmer the beauty of this opportunity that we can still sit down and study your words. Kay mao kini ang gihatag nimo sa among geographical location, blessedness, nga among ginaangkon sa amo ang periphery. So, salamat kay Ginoo, among gibalik diha sa imong tanan, pagpasidungog, salamat sa matami sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So Deuteronomy chapter 29 verse 29, the secret things belong to the Lord our God. So naay mga butang ang Ginoo ra gid nahibalo sa iyahang panghuna-huna, wala niya gi-reveal sa iyahang mga pulong. So kung sa man ang mga butang wala niya gi-disclose. So, iyaha to siya. Pag ingon niya nga about the things, gidi-reveal man niya gyud. So, before, sa ilaha, sikreto sa ilaha. Pero sa ato karon kay gi-reveal na, mo na ning iyahang tubag sa second nga statement. But the things that are revealed belong to us. So, kaniadto na ay sikreto nga wala gipadayag sa mga propeta, wala gipadayag sa kina King David, wala gipadayag even sa mga disciples, pero sa mga panahon nga na-meet nila si Paul, mao na ni ang second nga sentence. Pag-ingon na, but the things that are revealed. Tungod kay mystery revealed naman ni siya, it belongs to us. Mao na nga kinahanglan gyud tun-an ang Biblia pinaagi sa panukat. Ug ang kanang panukat walay lain kundi ang kapaiguan. Dispensations. I have my talk with one of our young people this morning na ana siya. Na siya'y kaatbang kaistorya. Tapos, iyahang mga ginapanglabay ng mga verses, iya man daw pirming i-twist. Pangitaan daw og kanang ang iyang ilabay dito sa iyang kaistorya, pangitaan og kanabang bikil, para nga ibalik sa iyaha. To the point, ang iyahang ingon, ang kinimanggod ng imuhang ginatwist, wala ninyo nasabtan o wala nasabtan sa kadaghanan nga kinahanglan tun-an sa dispensations. To the extent nga nahilom daw ang iyang kaatbang. So kini tanan, especially ang mga things nga gi-reveal na karon, dapat ilagak siya sa proper perspective, walay lain kundi ang kapaiguan or dispensations. Manang blessed jud kay ta nga atong nasabtan ang dispensations. Mao bitaw nga giduot gud ni Pablo ang issue regarding sa dispensation sa mga letter niya kay Timothy. That's why, again, ang kining things that are revealed, it really belong
Kuha na nato na siya ang next na statement para na siya sa atoa. The mystery that is now revealed. And then ingon niya, and to our children forever, that we may do all the words of this law. So, kanang, but the things that are revealed belong to us. I-connect na nato na siya sa Ephesians chapter 3. Basahan nato ang verse 1 to 10. Chapter 3, verse 1 to 10. For this reason, okay, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for you Gentiles, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you. So, gi-reveal na. Pagabot sa verse 3, ingon niya, how that by revelation, that's the teaching ministry of Jesus Christ, when Paul met Jesus Christ sa the road to Damascus, we have to consider also na after niya na-meet si Jesus Christ sa road to Damascus, pagka-gain niya sa iyang sight, na siya 3 years nga gidawat ang kini nga mga instructions dito sa iya kay Ginoong Jesus sa Arabian Desert. And then sa verse 3, this revelation had been known to me the mystery, as I have briefly written already, for by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. So before, wala ni siya gi-reveal, misteryoso na siya. Pero sa mga panahon nga gi-reveal na ni Jesus Christ kay Paul, and then nagsulat na siya, nahimo na ni siyang dayag. 5, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to His holy apostles and prophets. 6, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of His promise in Christ through the gospel. Then that's actually the gospel of grace. That's the gospel of the glory of Christ. That's the gospel of God. Mauto siya ang death, burial, ug resurrection. For the longest time, wala ni sa ilaha dito sa Old Testament. And then pagdagan sa human history, gi-reveal tanan ni Jesus Christ kay Paul. Manang blessed yung kahit in our time today. Pero kasagaran sa mga Christians, tulog. Tulo palaway. Anong pasalamatan gid nato nga na-reveal na sa ato ang kapanahunan, ang ato na lang istun-an. 7, of which I, Paul, became a minister according to the gift of the grace of God, given to me by the effective working of His power. 8, to me, who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. 9, and to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden. So, hidden siya, the secret things belong to God before, but the things that are revealed belong to us and to our children forever. Manang, hinaut pa sa inyo ha, pagkanaan mo sa inyong panimalay, inyo ni siyang i-reiterate. Kaon mo, kung mahimo nga maistoryahan ninyo, istoryahan. Tungod kay, ang ato yung prinsipyo nga kung pananglitan na atay mga anak, liban na lang sa mga walay asawa, no? Pero kung pananglitan na yung asawa din may mga anak, kung ato ni siyang gina-reiterate sa mga bata, pagkailahan ni siyang ma-absorb kay constant practice, magini siya pirmi. So every time we practice, pagka mabutang na sa ilahang una-huna, muuban na sa ilahang tun sa walay katugtuban. And that's really actually the principle. Kay kaniadto sa ilaha sa Old Testament, ang mando gid sa ilaha sa Ginoo nga every time abuhaton ninyo ning feasts of kaning I believe that's a feast of the tabernacle. Every time they gather, ilaha gyud ginaistoryahan kung saan nahitabo sa ilaha dito sa Egypt. Pero sa ato karon ang istoryahan nato nga ning misteryo regarding sa dispensations and sa mga panahon nga ato ni ginaistorya sa mga bata, mahimo na musalop sa ilahang tagsatag sa kaalimpatakan o bukuyog sa ilahang tod sa walay katubtuban. And this is the blessing of, discussion sa atubangan sa hapagkaunan. Kining mga pagtulunan regarding sa mystery doctrine. So, and to make all see, verse 9, what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the ages had been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. Para ang purpose, magini siya ang purpose sa verse 10, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. So, kita gid actually ang mahimo na exhibit sa atubangan sa mga fallen angels, sa mga hierarchy sa team ni Satan.
So the secret things, balik sa ato ang slides, the secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. By the time nagisulat na siya, law sa Mosaic law. But in our time today, kanang pagtulunan ang law nga word, nagpasabot ni siya sa mystery doctrine, nag-reveal na sa Ginoo, pinaagi kay Pablo sa iyang mga pagsulat. Next slide. Proverbs chapter 16 verse 1. The preparation of the heart belongs to man, but the answer of the tongue, unsa man daw? Proverbs chapter 16 verse 1. The answer of the tongue belongs to God. It's from the Lord. So the preparations of the heart belong to man. So ang principle na ikaw gid mismo ang mag-prepare sa imuhang kaugalingon sa pagkuha aning misteryo. Misteryo in the past, pero kay gi-reveal na ni siya, ang imuha na lang, o kapuan na lang obligation is tun-an. Pero kung dili ka gusto magtuon, okay, law of volitional responsibility. So again, ang preparations, nagapanawag sa ato ang responsibility, ato ng responsibilidad, ang pag-prepare sa ato ang kasing-kasing. Kay ang Ginoo ang mag-prepare o mo-violate sa rules of engagement. Kung pugson ta sa ato ang Ginoo, kinanglan magtuon ka. I-violate niya ang rules of engagement tungod kay again, kung giunsa niya paghatag og freedom sa kay Satan together with his fellow demons, okay? The same also ang gihatag niya sa ato ang kagawasan. Ang difference ra gyud kay higher beings sila, kita lower beings right now. Pero we have the same commodity, mao na siya ang freedom. That's why again, balik din ha, ang ato ang responsibilities ang pag-prepare sa ato ang tagsa-tagsa ka huna-huna o kasing-kasing on how we are going to metabolize the Word of God. So that when we are available learning the Word of God, ang balaan nga Espiritu always ready para i-feed ta sa pulong sa Dios. So ang principle, ang ato ang responsibility is pag-prepare sa ato ang tagsa kakasing-kasing. Before I was afflicted, Psalms chapter 119 verse 67, before I was afflicted, I went astray. So, nahimong rebel ang usa ka magtotoo. But what happened? But now, I have kept your word. So, naay mga times na nag-detour ta sa ato ang spiritual walk. Pero hinaot pa unta nga kini nga verse mag-remind sa ato that we are learning from the mistake of the writer. I believe ang writer sa Psalm chapter 119 is si Daniel. So kung naamay mga sayop nga na-encounter ang kining nagsulat or kauban niya dito sa Israel, mao nang gidisiplina sila sa Ginoo, mukuha ta og lesson sa ilaha. Ingon nila, ang wise men kuno nag-learn sa ilahang mistakes. So wise men learn from their mistakes. Pero ang wiser na tao learns from the mistakes of others. Ug dili niya gina-repeat. Okay? So a wise man learn from their mistakes, but wiser are those who learns from the mistakes of others. Yes. So natay ka nang gikuhaan nga visual aid nga kung nagmali dito si Peter, kung nagmali dito si Pablo, kung naamay mga indicators ba nga naa sila mali sa ilahang gihimo, kaya possible magkamali magud pud sila kay syempre ang limit sa ilahang understanding is just this far. Pero sa panahon nga nagatuon ta sa ilahang personality kaniadto and then personality nila sa pagkuha kabod sa kaalam ni Kristo and then we learn from it. Okay, we become wiser. That's why importante gid ang pagtuon, pag-identify, Pero si Solomon? Yes. naging wiser, di ba siya? After sa iyang wise lang siya kay ano naman siya, nagkamali na siya. Pero nagiging full. At first name mo siyang fool. Pero ang latter part sa iyang life, kay gi-inspire na siya sa Holy Spirit nga magsulat. Kasi latter years naman ko, I believe, latter years na niya nga nagsulat na siya. Pero daghan na kayo siyang mistakes.
primarily nadaog gid siya sa iyahang lawas nun nga kaibog kay nganuman. Imagine ka, modala ka og 700 ka wives and then 300 nga mga kabit. Dili na siya lalim. Plus pride. Plus pride. Dato gid siya. At the same time, ang katungod nga iyahang giangkon to be the ear. Imagine siya gud ang nagpanubli sa trono ni David. So in short, dili basta-basta kung hari ka sa Israel. Actually, isa pa lang sila during the time kasi pagkamatay niya mo itong natubunga ang kingdom sa Israel. North, Israel, ang south, ang kingdom of Judah. Okay? So, kung nagatanaw ta karon sa iyahang kinabuhi, plus nagatuon ta sa iyahang mga writings, we are wiser. We learn from the mistake of that person. That's why even the Lord Jesus Christ had said, atugod sa Matthew chapter 12, verse 63. Dili ta nagatanaw karon sa ato ang focus sa Matthew chapter 12 verse 60 taon tanay. Walay 63. Wait. Sorry, 42. Yeah. Matthew chapter 12 verse 42. Sa adlaw sa paghukom ang reyna sa sipa mo bang sadya kanimo. Mhm. Sadya kanimo. Okay. Kay ni panaw siya layo kaayo aron nga pagpamati sa mga maalamang pagtulunan ni Haring Solomon. Okay. Ug ibalui nga dinhi ani ay nagpapa kang Solomon. Kinsa naga-istorya? Si Jesus Christ. So kung natay ginatanaw actually karon na picture perfect regarding sa visual aid, dili kay si King Solomon atong tanawon kundi si Ginoong Jesus. That's why si Pablo nag-ingon gid siya kung ato ni siyang i-connect. Gina-challenge si Jesus Christ ang iyang audience during his first advent. Pagdagan karon sa mga kapanahunan, si Pablo naa siya gi-encourage sa mga taga-Colosa, mahinumduman ninyo kung asa na makitaan. Tutok kay Ginoong Jesus. Colossians chapter 3 verse 1, 2 and 3. So dito sa Matthew chapter 12 verse 42, giingon si ni Jesus Christ nga ang reyna gani sa south. Nagbiyahe gid siya kay para nga makonsulta niya dito sa kay King Solomon. Nga at first si King Solomon nahimo pibiya to siyang labad. Pero ingon ni Jesus Christ, someone is greater than Solomon today. Ug mao ni siya ang dasdas encouragement ni Pablo sa mga believers sa Colossians chapter 3 verse 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. So ang question is, who is Jesus Christ in John chapter 1 verse 1? Word. Right? So because Jesus Christ is the Word, ang pagpasabot ani karon, tan-awa lang ang mga pulong sa Ginoo. Tutok kay Ginoong Jesus kay siya ang pulong ug ang pulong Dios. Verse 2, Colossians. Set your mind on things above, not on things on the earth. Nagpasabot kini siya nga kung nag-focus ta sa ato ang objective that we become spiritual heroes, wala gyud makadala sa imo didto nga transpo kundi mind ni Jesus Christ ra. Kung naa may means of transportation from here going sa Jensan, sakyanan ba, pwede 4 wheels, pwede 2 wheels, pwede bus, whatever. Any transportation padulong dito, pwede magamit. Pero sa spiritual things, ang makadala ra gid sa ato sa spiritual to become a spiritual champion, to become a spiritual warrior, wala gilain kundi pulong sa Ginoo. That's why we need to be master of it. And then verse 3, for you died and your life is hidden with Christ, who is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And He is God, of course. Morning, always nato gini siyang reiterate always sa ato ang tigom na ang pulong sa Ginoo mao si Ginoong Hesus, ato ang Ginoong Hesukristo mao ang pulong, morning kinahanglan nato i-master. So before I was afflicted, I went astray, but now I have kept your word. Psalms 119 verse 68, you are good and do good. Teach me your precepts. So mao ni siya ang attitude sa usa ka believer nga naay humility in heart. Number 10 nga fruit sa Holy Spirit, humility in heart.
Sulat sa takadali. Nahimula na siyang number 1 kay ulahi man na siya, di ba? Na atong na-discover kay sa mga writings ni Paul, ang katong siyam nga iyahang gihingan lang dito sometime in 49 AD, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Gisulat niya ni sometime in 49 AD. Nganong mahimong number 1 ang humility? Kaysa ato ang principle, ang last nga gidiscuss karon sa mga pagsulat ni Pablo is ang humility, pagsulat na niya sa Ephesians. Diba remember Ephesians chapter 4 verse 2? So, iyahang gibungad last ang humility. Pero sa principle ni Jesus Christ, ang last must be the first. Ang first may mong last. So that's why karon na mo na siyang number 1. Okay? Nga to ang attitude. That's why sa ato ang hinaot pang tangay ni siyang masabtan. Natay ABCD. ABCD. A, attitude. That's humility. B, meaning be patient and persevere. Padayon lang. C, constant practice. Letter D, discipline. So that's our ABCD sa spiritual na dasdas. Pag ingon karon sa writer si Daniel, I believe that's Daniel again in Psalms chapter 119. Okay. You are good and do good. Teach me your precepts. The longest psalm, actually, the longest chapter. Kay daghan kay siya mga verses. I believe 100 kapina siya nga mga verses, ang chapter 119. And iyang gidiscuss ang 22 days nga ilahang lakaw to captivity. So from Jerusalem going to Babylon, ilahatong gilakaw 22 days. And then during sa ilahang lakaw, equivalent na siya sa ato ang history, katong death march. Pero pila lang man to ka adlaw ang ilahang lakaw from Tarlac going sa bato sila padulong. But this writings, no, in Psalms 119, 22 days nga ilahang lakaw. Ang uban na makita pa niya, I believe makita pa niya katong mga na-captive ginapamatay sa iyahang atubangan. Gina-rape sa ilahang atubangan. Katong dili na kaya ng mga tigulang, dili na kaya, ginapatay na lang sila kay nahimo naman kabugaton sa mga sundalo ni Nebuchadnezzar. So this is actually the background or the synopsis of that book sa Psalms 119. But ang kanindot kay iyagag gihapon gideclare nga ang Ginoo maayo. Taliwala sa ilang experience, you are good and do good. Teach me your precepts. So wala gid nawala sa iyang hunahuna ang sovereignty sa Ginoo ug sa kaalam sa Dios nga mao ang maghatag og pagpanudlo. Next slide. Psalms 119 verse 69. The proud have forged a lie against me. I will keep your commandments with all my heart. So kung nagkanta ta regarding sa kung sa man with all of our heart, with all of mga I for you, Lord. Kung na-incorporate natin ni siya nga verse, nagpasabot ni siya, yes, all of my days, to you, Lord, I offer my life to. Pag nabutangan nato na siya og mga prinsipyo nga gikan sa pulong sa Ginoo, muhatag na siya og kaligunan sa atong pagkanta. Dili kay nagkanta lang ta nga halo. Lisod man good nga na-memorize pa ang stanza sa kanta pero pag abot sa asa na pagitaon nga bersikulo, asa nga libro, asa nga chapter of verse dili makahatag og pagpatinaw. So lahi tong ginakanta nga naagyoy pulong sa Ginoo. Lahi po tong nagakanta nga emotional ra kay ka. Hilak-hilak ka pa. Pero wala gyud pulong sa Ginoo nga naka-incorporate. So I hope dili tay nga na, no? Next, Psalms 119 verse 70. Their heart is without feeling, like fat. Ano man ang fat? Cholesterol. So their heart is without feeling, like fat. But I delight in your law. I hope ng ato ang spiritual heart wala na balutan og cholesterol. Kundili ang atong balat ihagon always connected sa pulong sa Dios.
Because again, the only thing that has power and that is alive is the Word of God. Manang always natin siya ginabalik-balik, ang pulong sa Ginoo, buhi kini og gamhanan. Wala pa siya ingon dito nga ang praise and worship, buhi og kagamanan. Wala siya ingon praise and worship. O siya ingon nga ang program, buhi og gamhanan. Ang pag-attend nato sa kung sa man nga program, buhi og gamhanan. No. Wala ginagingon ana. Ang pulong yun. That's why I delight in your law. So, in our time today, I delight in your words, O Lord. Mao nang dili siya nabalutan og cholesterol. So that's Psalms 119 verse 70. Verse 71, it is good for me that I have been afflicted so that I might, grabe no? Nagkalisod na siya. It's good for me nga na-experience na ako ni siya Ginoo. Makaingon baka ang usa ka wala nagtubo. Kasi kung wala nagtubo, reklamo na siya ba? Ang karnal, mayon siya, nga naman ni Lord. Basulon pang Ginoo. Especially kung naanay account of death. Kani siya, again, naa sila sa 22 days of journey from Jerusalem going to Babylon. And very, very evident na sa ilahang pag-walk. Historically wise, I believe, sa panahon nga ginakadi sila, naka-chain pagid sila. Na yung mga nangaluya na dito nga, bangkaon na lang. Wala na, patsa na. So nakita niya nga, may mga tragic na death. Pero, nagsulat gihapon siya, it is good for me that I have been afflicted. You know why? Para sa iya, so that I might learn your presence. Nakuha gihapon niya ang good side. Mauna nga, ang spiritual heroes ragyod, because nasa abundance of the mind of Christ, ang spiritual champion ragyod, ang ginatawag na invisible heroes. Kaya nga naman, kung na may tragic or tragedy, pananglitan, na ibagyo, and then daghan kayo ang mga nahitabo, pwede nga na account of death. Ang believer lang ang nakasabot, mao ang mugawa sa iyang balay, kay nakasabot siya. Kaya kung unsa man ang mahitabo, protected siya sa Ginoo, mutabang siya dito sa gawas. Dili siyang mutanaw sa iyang kadlok because again, ingon sa Proverbs, you go to Proverbs chapter 28. The fear in man builds a trap. Proverbs, but those who trust in the Lord, those who trust in the Lord will be preserved. Or that's 28 verse 25. That's chapter 28 no? You go to chapter 29 daw. Verse 25 gihapon. Yeah. So kung unsa man ang kahimtang, daghan kayo story karon madto ka sa Facebook na ay baha, na ay linog, unsa man na siya nga mga situation. Inaot pa untang nga mopabilin sa ato ang hunahuna, kung unsa man na atong i-experience, wala man nato siya ginapangayo. Pero somehow, atong hinumdumon nga naay prinsipyo nga giingon ang Ginoo sa ato, for I will never leave you nor forsake you. So kung unsa man na siya nga mga tragic moments, kung nabutang sa atong hunahuna, nga ingon niya dinhi, whoever or the fear of man brings a trap or a snare. Kung mahinadlokon ta, nagahatag na siya og trap sa ato, malitag ta ana. But whoever trusts in the Lord shall be safe. So kung natay problem-solving device na relaxed mental attitude, tandain ninyo niya, kay posible man gid ni siya nga paninglitan. Ako nag-drive ko tapos kalit og linog, naggaywang na sakyanan. Unsa ko mataranta ko? Relax lang, Clark. God is in control. So when we have the attitude kay nasabta nato ang problem-solving devices, o part sa problem-solving device is we have the relaxed mental attitude. We always dictate our mind. Relax lang, nerves. So kanang attitude makurat lang ka pero dili. Yes. Dali ka makarecover. Hindi ka malisa. Yes. Dali ka makarecover tungod kay ang imuhag yung hugot nga pagtuo nga dili ka pabayaan sa Ginoo tungod kay anak kaniya. That's why ang Hebrews chapter 4, you go to Hebrews chapter 4 verse 2. Importante nga ang kini nga mga prinsipyo i-mix nato with faith. Kay natay lesson. Unsa mang lesson? Katong mga Israelites, they did not mix
the doctrine with faith. Hebrews chapter 4 verse 2. For indeed the gospel was preached to us, as well as to them, dito sa ilaha. But the word which they heard did not profit them. Kaya nga naman, they did not mix it with faith in those who heard it. So are you getting the point? So kung unsa man ang ato ang ugma, was damlag, kung unsa man ang mga concern, is my prayer nga mo apply din ta og relaxed mental attitude. God is still in control. That's why atong ginatunan ang abundance of the mind of Christ. Mo relate na siya dinhi sa Proverbs sa Psalms 119 verse 71. It is good for me that I have been afflicted so that I might learn your precepts. In fact, kini mga tragic moments, kini mga concerns, mao gining gahasa sa ato . So kung mo travel man ta sa mga experience nga nagahatag og troublesome, nagahatag og kinibang affliction in us, pagpasabot kini siya nga opportunity ni siya nga ginahasa nato ang ato ang kasing-kasing pinaagi ani nga mga circumstance. And then when we dispatch the mind of Christ, God is glorified. Okay, it's not about us, but it's always about the content, the treasure nga nabutang sa ato ang isig ka, huna-huna og kasing-kasing. Psalms 119 verse 72. The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver. That's why you go to 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Siling ni Paul, I have this treasure in the jars of clay, so that the power belongs to God and not to man. Okay, God, 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Kan kami nga nagbato ni ini espirituhanong mahuli. Okay. Sa mga kulay nga nangingi. Yes. Karon sa pagkakita, labing dakong iya sa Diyos ay dili ang Si Satan, ang iyahang intrusion sa ato ang huna-huna is, may sakit na ka, hadlokon ta niya. And you have to realize and understand, kagihingan lang diri sa pulong sa Ginoo nga mura nig kulon. Kini nga atong lawas. It's a clay pot. Pag ilabay nimo ang clay pot, ang kulon, don't expect it kapag hugpa na sa yuta or sa semento, the same gihapon na siya nga kulon. It's fragile actually. Kabalo sang importante sa ato ang treasure. Walay lain kun dili ang pulong sa Ginoo nga giingon dinhi sa Psalms 119 verse 72. So the law of your mouth, for me, ingon ni Daniel, it's actually more than thousands of gold and silver. Ito yung treasure, pasabot mo ni ang word. Gold, yes, the word. Precious gid kay na siya. Kay kung maistorya ta og gold, physical gold, pag abot sa umaabot, manghanaw ning tanan. Bisan pag naa kay 50 ka barko nga gold, 100 ka barko nga silver, pwede kang maka-acquire ang nagkwarta kung imo ibaligya. Pero heaven and earth, kay part man na siya sa content sa earth, will pass away. But my words, which is the treasure, nag-iingon ni Pablo, ingon ni Jesus Christ, will go throughout all eternity. Mao ni ang point ni Daniel, mao ni ang point ni Paul, mao pud ang point ni Jesus Christ. Pag istorya niya nga heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. That's why resolve jud ko karon. Balik sa 1 Corinthians, resolve jud ko karon na pag moatubang ta kay Jesus Christ is not about your pangalagad. Naapay mga pastor, sorry for the word naay mga magtutudlo nga sige nga igsoon kinangon ka mga lagad. Bisan pag nag-isod ka, mga lagad. But you know what? In 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Muna ko mag-hold. Una ko nag-resign sa sarili ka. Ako'y nasa. Ako ay resign. Tawakan ta ka. Pero punta mo yung pinay dito sila sa ampo lang ta. God is arranging the moments. Kasi kung dili manggigud ka, magtuon sa dispensations, maglisod ka kung sa imong isunod. Ako nagkulang ko sa oras. Kung paunsa nato ni siya i-incorporate because we had studied and series of studies. Daghan pa kay gusto ibutang sa spiritual table. Tungod kay sa ato ang pagtuon, dili ni siya kinahanglan nga chapter, book, chapter, verse, and then we get the point 1, point 2, point 3. It's not about it. Kung dili, series ni siya. You have to understand and realize, Ate Helen, mamatay na lang ta.
Dili pa nato ni ma-exhaust. Ano ko nga, resign ka, asa na pagkanto, hinta ko sa imbahan na kanang matabangan daw ba? Ako, imong nakahunan, di ba, the same problem mo encounter. Yes. Tama. Basig worse pa gani. That's why, again, ang atog yung sa taon, nga ang pulong sa Ginoo. Imagine ha, 1,500 years in the making, kuha lang limog 2 months? What? This is 1,500 years in the making. 40 different people ang author. Pero ang authority is the Holy Spirit. Mao lang ingon ako ba? Matay na lang ko, Lord, dili na ako ni ma-exhaustanan ba? Kaya imagine nimo kung 1,500 years, pila ka oras niya you know, pila ka oras gihatagan og panahon para lang masulat ang manifesto. And then miingon ka kwaon lang nimo in 8,000 hours. That's why naagi sense nga nung mo create ka og goal. Ug ang goal is ako gani ingon 700 hours lang this year. But grasya sa Ginoo, before nag-start ang August, taon ako sa 500 plus hours. So, wala na pila to. Imagine ninyo. So, mo ni siya akong ginabutang sa akong hunahuna ba? Tungod kay, again, balik sa 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Women's work shall be made. Okay, word there is actually from the Greek word ergon. Kung tanaw nimo kay strong, at tugod mo sa Greek Bible, ergon. Mayroon guys. Sa ergon, kung kay strong lang ka, ang ihag yung ingon is ang work, trabaho, pangalagad. Kung adto ka kay strong, wala dito gihatag ni strong kung unsa gid ang real meaning kasi kay Thayer nimo makita. Ingon Thayer mind. Bible diya na. Study light. Ang sako Study light. study light. So kung na-focus lang ka kay strong, then wala nimo gitanang uban nga definition ni Mounds. Kay mao mo gid mga scholars ka transliterate sa Hebrew, sa Greek, nya gihabutangan nila og definition. Dito lang nimo makita kay Thayer nga it also considered to be the mind. Kung ibutang na to karon sa proper perspective, kay nag-ingon man di ba? Work, tapos ang ato ang hunahuna is pangalagad. Sa kanin. John 12. James to. At the same time sa John 12, kay kwaon nato si Jesus Christ mismo. Ang tuigod, John 12, verse 48. John chapter 12, verse 48. Unsa ingon ni Jesus Christ? Adunay mo silot niya tong sa likway kanako. Okay. Dili mo dawat sa akong mensahe, ang pulong akong sulti. Word there is actually logos. Sige, padayon. Mao niya ang hukom kaniya sa katapusan lang. Okay. Nganong i-twist man sa mga transliterators, pag abot niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13, kuhanin niyo ang point ha, kasi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13, ang gigamit niya nga word is work. Nga si Jesus Christ, nag-ingon siya dito sa John chapter 12 verse 48, the words. Sige daw. Tungkada daw. Ergon is kay Thayer, kita ninyo din ha, mind. Mahimo lamang nga maangko nato ang mind ni Jesus kung nagtuon ta. So, dili ka trabaho, wala kay mayroong Christ. Yes. Pwede ko gihapon ka katrabaho, pero burning material to siya, bro. Sa kwan ba sa espirituhan. Yeah, lagi, pwede ka katrabaho. Kung pananglitan, karnal ka, and then nangalagad ka, kasi mga maginang always ang ginagamit. Nangalagad ko, ato ko dito sa cottage prayer, nangalagad ko, ato ko dito sa simbahan, kaya nanilhig ko, naghinlo ko dito. Pero kung wala ni mo nasabtan, ang kaalam ni Kristo, anong mga lagad mga kadapat matubag magudning? Why? Dapat matubag ni siya. Mga so-called Christian, wala sila kabalo, sila kapnal. Yes. And that's sad, mo nang subo. Pero sa ato ang nakasabot, pwede nga nangalagad ka dito, kung sa man ang imuhang gitabang dito, pero naa kay sala, nakasabot naman ka. Kung naa kay sala, kabaluyog ka nga kato, burning material dito. Pero kung nag-adto ka dito, nangalagad ka, nakasabot ka sa pulong sa Ginoo because you have the content of the mind of Christ, bisang pagwalay nagtanaw sa imo, bro. Ang Ginoong nahimaya. Dili ta ingon ba nga pakitang tawo? Pakitang tao, pakitang gilas. Dili ta ingon nga pakitang gilas. Observe ko na po, kaning word nga pangalaga, na misapply. Kay wala may idea regarding aning angelic battle. Kay bisang magpanilig, isang pila na ka-meeting,
O, isa ba na cleaners kahapon na pamilya? Huwag mo ng kuranan. Huwag mo tayo. Awayan na dayon. Okay, nahiubos na. Kaya na-insulto naman. Pero tudloy doktrina. Kung kabalo mo nga na ay gasa, ug ang imuhang gasa pananglita naa sa pagtabang, kung imuhang gasa naa sa service, dili kinahanglan nga ipakita nimo sa tawo. Nga naghinlo ka diha, imong sabton nga ang Ginoo nakahibalo siya sa imong una-una. Dili na ko mabasang imong una-una bro, pero ang tanan nga butang dayag sa atubangan sa Ginoo kung nakasabot karon ng Kristohanon nga ang ato ang Ginoo nga ginaalagaran is maalamon siya. And then ang iyang abundance sa iyang pangalagad is the mind of Christ, God is glorified. Sakit lang yung mga magdadagdag kaya mga lagad sa Ginoo. Mo gini siyang reality karon. Daghan kayong tapok nga mag-away tungod kay sa obligasyon nga dili ma-deliver. Ayan, pero kita, pag nakasabot ka, balik ta sa istorya sa camp. Wala man nato ano si gamay nga moadto dito, pero somehow kayo nagasigig padayon og pagtuon. Si Ronnie, kitang tanan. Wala ba ako nag-ingon sa inyo nga adto mo dito, pero nganong naamoy joy of coming there and helping hand in hand. You know why? It's because ang ato ang force ba nga naga-influence sa ato is the Word of God. Dili man ako muhatag sa inyo og ganti. Salamat ha sa bangko kay inyo ang gihatag sa. Wala man ko nag-ingon nga mo ning kinahanglan ako. It's a gift for your birthday. Mo gina pasalamatan ako ba nga tungod kay nagatuon ta ang Ginoo nagtandog sa inyo ang una-una. Siguro nakita ninyo ba nga every time nga munaog ko, kadali lang balik ka diha. And that's the abundance of our thanksgiving. Kabalo mo kinsa ang mahima ang Ginoo. Kung nakuha nato ang konteksto sa pulong sa Dios, mao gini siya ang nagadol sa ato ang himayaw nato ang Ginoo tungod kay nasabta nato ang ato ang role sa lawas ni Kristo. Ipakita lang diri nga sa 1 Corinthians Chapter 3. 13 ug sa John 12:38. Ang ipakita lang diri is as nga imong danon gihagitan gid sa work. Yes. Kaya sa work. Yes. Ano kung work dire o sa ang tao nga di kasabot, ang iyang ginagawa ng So yang usog ba? Pero kita nga gatoon sa una-una mo yes, ang ginapasabot diri. Muna siya ang pailalumon, dili surface na gina. Wala nakuha na nato. Usog. Wala na kabalo nga tuon. Religion ano po. Yes. Kaya you have to understand na ay mga counterfeit si Satan. Nasa yung mga ninja moves. Nga appeal ang pag-infiltrate sa pulong sa Ginoo. May na lang gyud kay kita nagasige tag-investigate. Imbestiga kita. Kay para nga sa ato ang pag-investigate na ay unod ang ato ang worship sa iyaha. Dili ta murag haloblak nga halo ang tunga. Saragyod kita sa lawas ni Kristo. Well, and that's the sad part. Ang pasalamatan na gid nato nga kita mga kanta ta nga usara gid ta sa lawas ni Kristo kay nakasabot ta kung unsa ang kadagaya grasya nga gibaton na nato gikan sa Dios. Ug atong pasalamatan. Manaingon nato ba nga dasdas. May reason kada pag gigil na ta pagka panahon nga madunggan nato ang word nga dasdas kay nakasabot ta regarding sa spiritual battle. O ang ato ang gasolina gatong walay lain kundi pulong sa Ginoo. Okay? So, dalaygon gid ang Ginoo nga ato na ni siyang nakuha hinay-hinay ato ni siyang somehow nakit-an nga mga tubag sa ato ang status isip miyembro sa lawas sa Ginoong Hesus. So balik, Psalms 119 verse 72. The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver. So mauna ni siya ang ato ang standpoint. Every time we see the spiritual life, butang usab sa inyohang notebook, ang spirituality comes from the practical application of the mind of Christ. Sulat. So what is spirituality? Spirituality comes from the practical application of the mind of Christ sa ato ang sitwasyon. Pero kung wala ta nagtuon, unsay mong i-apply? Di tawhanon nga kinaiya. Prinsipyo sa gikan kay Adan. So I hope nga klaro na siya. Mao nang naay mga from the practical application of the mind of Christ. Kunya i-intercept yan na siya ni Satan. Kay para niya ang spirituality is feelings.
emotion. Mao na nga ang tao, manikasugid siya nga muadto dito sa praise and worship kay dito niya ma-feel ang presence sa Ginoo. What? Katawanan ka. Ang Ginoo bisag asa tuwa siya. So kung asa ta isip anak sa Ginoo, naapod siya. Kay we are indwelt by the Father, the Son, the Holy Spirit. So daghan kayo og kining mga ninja moves si Satan. Daghan kaayo siya og mga pamaagi para nga linlangon niya ang anak sa Ginoo para nga dili mahimong effective na spiritual being. Kay kita nakasabot na ta nga ang spirituhanong kahimtang practical nga application sa hunahuna ni Kristo mao nang nagatuon ta sa pulong sa Ginoo. Next. Psalms 119 verse 73. Jod is I don't know kung pila ni siya nga number sa iyaha sa Hebrew. Basta number of days ni siya nasa sa Jod. Your hands have made me and formed me. Give me understanding so that I may learn your commandments. So mamahimo lamang nga ma-acquire nato ang understanding again sa ato ang life today kung naatay time sa paglingkod, pagpaminaw, tuon sa pulong sa Ginoo. Mao nang i-encourage ta mo na dili lang ako ang inyong paminawi although ato na siyang gina-upload sa ato ang YouTube channel. Kung naamoy chance, kung pananglitan ka pang laba mo, nagkuasa man ang inyong ginahimo din sa balay, kung i-play ninyo na siya, salamat sa Ginoo. Or, pwede mo maminaw sa uban nga mga magtutudlo, sa panahon nga nagapaminaw mo, na ay kadugang na mga pagtulunan sa inyong tagsa-tagsa kaugalingon. Sa Facebook na kay Pastor Danny Aya. Yeah. Importante gyud nga mangita siya og magtutudlo. Hindi sa ganun na, Pastor, kay may problema sa pamilya. Okay. Invite ako si Pastor Blas sa balay. Sige na. Ako yung sa atong paaboto niya mismo sa church. Okay. Magka-conflict ba? Okay. Oh. Nindot pag kung pananglitan, ma-invite ko dito kanang open forum, kanang Sunday school type. Kasi kung dito magud sa preaching, walay grounds of learning. Yes, one way man good, pero kung nata sa Sunday school, kaya bang ang exchange mo ginato ang ginatanaw. Kaya sa mga panahon nga na exchange of conversation, communication, diha ma-develop ang pagtulunan. Kaya dito sa ilaha kay Pablo, wala man tingon nga nag-preach. Although preach is, nag-istorya siya. Pero naay panahon nga pagtuon nila, kaday lang Paul. Nga naman na siya. Kaya istorya man ni mo siya, nga na. May ground si Paul nga mahatag niya ang offer sa mga answers as he is inspired by God the Holy Spirit. So, unta, kung ma-invite man ta dito, grasya sa Ginoo, unta dili pa ma-overtaken sa paglalim. Kay again, nagapaduol sa paglalim. Bago lang nag-meeting si Trump ug si Putin. Although wala nila gihatag kung saan na-resolve nila dito. Pero ang ilag yung direction is, mahuman na ang gera sa Russia and Ukraine. Pero I believe, ang mag-trigger is the rapture of the church. Going to one world government. Yes. Kaya kung kwao na ta sa Ginoo, wala na restraining minister or wala na restraining ministry sa Holy Spirit at that time, okay? Magkasamok gid ang kalibutan. So bisan pag kung sa ilahang ginaplan siya nga objective sa ilahang peace agreement, again, ang mo-trigger gid sa chaos is the taken out of the body of Jesus Christ. Okay? So ginapaabot ginato ang rapture of the church. So it's my prayer na unta before mag-rapture maato na siyang ma-consider. And then let's go for the kinibang exchange of conversation. Kung mahimo sa Sunday school buhaton nato na siya. Okay? So they who fear you will be glad when they see me because I have hope in your word. So sino tong naga-respect sa imo ingon sang writer, mahimo nga malipay kay makita ko nila. So mahimo nga inang nakakita sa inang writer sa sina nga situation. I hope sa aton nga time today malipay sila pag makita ka Julius. Di lang kay Julius kundi kitang tanan. So every time they will see us, they will be happy. Nga naman, we have the words of life. Muna maganda siya ang bottom line. Kang mag-istorya ta, di lang kay ang mga butang nga pansamantala, butang nga naa kalibutanon kundi ang ginaistoryahan nato is pulong sa Ginoo. Mao nang commendable day kung pananglitan istorya ka sa imuhang higala ngadto sa trabaho. Commendable kay sa presensya sa Ginoo kung atong ginaistoryahan pulong sa Dios.
sa atong tanan. So kung kinsa naka-associate sa ato ang always nato ginahatagan is tagaan og emphasis ang pulong sa Ginoo nga mao ang kinabuhi. Because again, because I have hoped in your word. Psalms 119 verse 75, I know, O Jehovah, that your judgments are right. Giton nato ang integrity. Natay tatlo ka equation. No, I hope nga inyo to siyang ma-master. God is perfect in righteousness. God is absolute justice. God is love. God demands absolute justice. God demands perfect in righteousness. We only understand His absolute justice and His perfect righteousness through His love, and that's the mind of Christ. And what His justice demands, or what His righteousness demands, His justice will execute to bless and to discipline the person, the believer. So I hope inyo na siyang ma-master. Yung bisag wala na mo yung notebook, inyo na siyang ma-calculate. Exacto, accurately, ma-explain ninyo kung kinsa man ninyo ang kaistorya. And that is the integrity of God. So gibili nato na siyang nga equation. I hope inyo na siyang i-practice, constant practice, hasta nga may mahimo na siyang ma-master ninyo sa inyo hapong periphery. And then ma-explain ninyo nga kamo na lang. So I know, O Jehovah, that your judgments are right, and that you have afflicted me in faithfulness. So gitan-aw ni karon sa writer nga katong affliction nga ilahang gi-encounter, katong death march from Jerusalem going dito sa Babylonia, para niya is lesson. Sabi no? Grabe na ang kasakit nga ilahang na-experience, pero sa writer ingon niya that affliction kay nahimo na siyang faithfulness gikan sa imuha para pag-train sa ako. By the way, when Daniel was into exile, I believe naalang siya sa 12 years old. Si Shadrach, si Meshach, ug si Abednego, maong ilahang edad. Bata pa sila. Kay nagstay gid siya sa Babylonia to the time of his death. And I believe namatay siya og 80 years old. So by the time nga na-exile sila, ang Southern Kingdom, muna ang edad ni Daniel ug ni Shadrach, ni Meshach, ug ni Abednego. Gabi ang wisdom nga iyang nakuha sa katong experience. Sometimes in our life, the best times is when we are negative towards doctrine. Meaning, kung asa pa tanahimong negatibo sa doktrina, mao pa tong tanganin mo. Hayahay man ang kinabuhi. That you have to understand na it could be a test. I mean, it could be a situation na ginaharness sa Ginoo sa ato ang atong ma-evaluate, ma-discern nato. Dili test. Yeah, that's foolishness. So sometimes in our life, the best times is when we are negative towards doctrine. And the worst times is when we are positive towards doctrine. Kung asa pa itong naghahatag na taong higayon sa paglingkod, pagtuon na pulong sa Ginoo, muna yun na ginabundakan taong mga sitwasyon na. But again, ato ni siyang i-realize na part sa grandiose design sa kinabuhi sa usa ka magtuto, kung unsa man ang iyang ginalatas, walay lain kundi focus gid siya sa growing in grace and in the knowledge of our Savior the Lord Jesus Christ. Okay? Next. And the issue is not you, but what will be our decision towards doctrine as far as our fellowship in the Lord is concerned. So hinaot paunta nga dili ta masway over, dili mag-detour ang atong thoughts, kundili padayon rata nga makig-fellowship sa ato ang Ginoo. So that it's a good fellowship. Mao gina siya ang mandate, fellowship with the mind of Christ, because the sweetest part of living, aside from dying, is having the happiness of Jesus Christ. That's why, balik dito sa John chapter 15, verse 7, 8, 9, 10, 11. Abide in me, and my words abide in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. By this, my Father is glorified, that you bear much karpos, that fruit, love, joy, peace, humility, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ang humility? Ni Jesus Christ. Okay, karpos. It's because, I believe it's because somehow,
Jesus Christ has this riddle. Ano bang mga patalinhaga? Although, pag abot niya sa verse 11, iyan ang straight, diretso. Balikan sa nato. So that you will bear much fruit. And then, as the Father loved me, so have I loved you. And then hambal niya, abide in my love. And what is that abiding in love? Ingon niya, if you obey my commandments, you will abide in my love, just as I have obeyed the Father's commandment and abide in His love. Pag abot niya sa verse 11, straightforward na siya. Ang sa ingon niya, I have said these things so that I will be in you and that your joy may be full. That's John chapter 15 verse 11. So the greatest decision is that when we have this, ano bang ingon nato, gigil nga spiritual champion na invisible hero. So kung gigil ta sa pulong sa Ginoo, mahimong ma-realize ang gingon ni Jesus Christ. I said all these things to you so that I will be in you and that your joy may be full. Pag ingon niya nga, I will be in you, nag-istorya to siya ang iyahang mga pulong. Wisdom, happy is the man who has wisdom. You go to Proverbs, aton sa nato kadali. Proverbs chapter 3 verse 13. Happy is the man who finds wisdom, and Jesus Christ is wisdom. Okay? And the man who gains understanding. Sa pag-ingon ni Jesus Christ, I said these things to you so that I will be in you. And part of His presence in us is wisdom. That's why, tama tong ingon ni King Solomon. Pag-appear sa iya sa Ginoo sa iya nga dream, ano ang gusto mo nga pangayoon sa ako? Tagay ko damo-damo nga chariots. Tagay ko damo-damo nga gold. Tagay ko damo-damo nga silver. Ang iya gigipangayo is wisdom. Kasi ma-acquire nimo ang gold ug silver through our wisdom. Ug mao na siya ang dili ma-extinguish sa atoa. Makawat man ang sakyanan, makawat man ang tanan, kwarta makawat na siya. Sa pagkakaroon nga daghan og mga hackers. Kano sa lang to na ay nadawatan ako nga tawag. May na lang kay Abtik sila ilapod nagingon nga. Hacker na. Pabasa sa ko. Off dahil ang cellphone. Pero you know what? Ang wisdom nga nabutang sa ato makuha man ang material things in us, but the wisdom that we had ingested in our thinking compartment, which is the heart, will never go away. Dili gina makawat sa ato Muna nga pag-atubang ato kay Jesus Christ, tama gito nga ang work which is the mind of Christ. Mao to siya ang tumba sa gold, silver, and precious stones. Kay mo ang butang nga dili makawat. Ug mao ni atong ginapaningkamutan nga kinahanglan makuha nato. So again, doctrine as far as your fellowship in the Lord is concerned. Issue is not you, but what will be our decision towards doctrine as far as your fellowship in the Lord is concerned. I have said these things to you so that I will be in you. That's doctrine, and that your joy may be full. Atras kamay. Sometimes, sometimes in our life, the best times is when we are negative towards doctrine. Tumato ko chismis ka kanang pinatilan ako sa lunok kanang panudlo sa auto. Ako, mingkain sa ang mga opisyalis sa church nga lingkod ta, paminaw na to kay invite ato kita kanang Pastor Clark. Kabay pa. Para mas matagan og judgment ba, Husay. sa mga issue ba. Oo. Kasi again, ang doktrina ra gyud, ang pulong ra gyud sa Ginoo ang maghatag og husay. So, again, sa ato ang timeline, importante gyud ang paglingkod ug pagtuon sa pulong sa Ginoo kay dili ang pastor ang mag-convince, dili ang tawo ang mag-convict, kundili ang mga butang pulong sa Ginoo nga mamutawi sa baba sa magtutudlo nga gigamit gyud objectively ang pulong sa Dios. Again, the word of God, it's alive and it's powerful. Pag nakatusok, sharper than any two-edged sword. Okay? Next, eventually, if we sustain positive volition,
it will give us eternal happiness of God forever and ever 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 and ever. So, mo gini siya ang maghatag sa ato og eternal happiness when we have positive volition of the Word of God. Sige, picture isa. Okay. Alright? So, never look suffering. Ayaw tanawa ang suffering. Kung nagasuffer man ka, it's okay. Affliction. Sa man ang kasakit ngayon mo nga kasinati karon, don't look for it. Parehas ta na ay suffering. Parehas ta na ay affliction because Jesus Christ Himself said, in this world you will suffer tribulations. But you know what? Ingon ni Jesus Christ, be of good courage. I already overcome the world. So kung na may suffering, na may affliction, na may difficulties and problems as negative, so never look at it as a negative thing. But it might be a direct from the grace of God, designed to protect us from the greatest sickness in the human race. Unsa man na siya? Arrogance. So nganong na affliction, isipon gid nato, okay, para dili ko mamahimong hambog. Nga may troubles, para nga dili ko mahimong arrogante. Para dili ko mahimong prideful. Unsang difference sa arrogance and pride gani? Yes. Ang pride? Yeah. Yes. Ang pride is action. So that's actually the greatest sickness. Mao gini siya ang sakit ni Satan. Nga ato ang ginatun-an. And positive volition is the only medicine that would insulate our soul. Meaning, dili mag-isolate ha. Iba ang insulation sa isolation. Ang insulate is, kung may power ng wire sa sulod ana, ayaw paniti og tanduga kay kung panitan na nimong tandugon, kiring-kiring jud ana. So, ang pagpasabot ani nga as Christians, by way of our positive volition, ang only medicine ra gyud tambal is when we insulate our soul towards that greatest sickness of all time, and that's arrogance and pride. So dili ta ingon nga mo attach sa arrogance and pride, but we always see it ang pulong sa Ginoo maong mag-insulate sa ato para nga ang ato ang perspective is we somehow relate ourselves to the lost and fallen world para nga somehow ma-discuss nato sa ilaha ang pulong sa Ginoo. Unsa ang objective? We are looking for the final number. So dili ta mamahimong arrogante sa ato ang palibot kay maura gid na sa ang chance nga maminaw sila nato. As much as possible ibutang gid nato always ang ato ang hunahuna susama sa position ni Jesus Christ. Though He was God, He did not think equality with God. Nahimo gid siyang servant. He came down being a man. And then sa iyahang pagkatawo, nahimo siyang ulipon. Pero kulog sila sa wilderness niya. Para dili nila makita. Nagpakatawo pagid para Yes. sila. Kung anong giidla mo ba? It's because talagi arrogance and pride. Mara kung si Satan, imagine bro, gikulong na siya 1,000 years. Imagine na. Wala gid dagko niya una. Pagkulong siya sa 1,000 years, na makakontemplate na siya, mali, magito kang gihimo. Mali, gito ba? But at the very day nga gibuhian siya, gara na po siya, kuha gid siya katong mga tawo. As plenty as the sands of the seashore. Siguro kuya ko na lang kung language. Pero kung imo gyud hunahon nga, unsan purpose nga ikulong ang tawo? Jesus man ang ginurot merciful. Yaon ta to. Kasi naawang siya chance. Para nako, mo tong time nga, nasa chance. Nganong gikulong siya dito is because kung kuha na to ang principle, ngano ang tao kulungon man siya din sa city jail, sa municipal jail. Pero the moment nga naamang gipreso dito nga paggawas, muhimo gihapon og the same thing. Rapist gihapon, adik gihapon, kawatan gihapon. Pero may gawas diya mga pastor. Pero naay mga gikulong dili tanan pod. Naay gikulong nga naglubag gid ang hunahuna. 180 degrees. Pabalik sa direction na dili na ko ana. Pero si Satan, nayuban nga Pastor na. yes. Tinuod. Unta pastor pod nga nagtuon og dispensations, no? Kay mao gid nga ang pasalamatan nga nahimo siyang magtutudlo sa kapaiguan. But anyhow, mao gina siyang real issue. Gikulong siya 1,000 years pero the moment kapag gawas niya, wow, as plenty of as the sand of the seashore ang iyaging na convince. So when we hear something from the word,
related to our own actions, directly related to our life, the best action is to accept it because God wants us to get rid of this